What's up mga kaasawa, welcome back to my channel. At for today's video, dito tayo sa farm at magche-check tayo ulit dahil napadaan nga ako dito. At kukuha ko ng ibang isda dahil nga yung mga nakuha ko dito noong nakaraan ay naubos na rin. At ayun, magre-restock tayo ng konti sa bahay, no? Kasi baka biglang may mga order na naman. At syempre dapat lagi tayo may stock. So titignan natin yung mga isda dito, kung ano yung mga update na dito, kung ano yung mga dumadami na dyan at kung ano yung mga nawala na dyan. At yung kalagayan ng ating mga tubig. Yun, random check up lang tayo every week, no? Pero ayun nga, parang mahigit isang linggo na naman ako na nakapunta dito. So ayun, tingnan natin at samahan nyo ako na mag-check at magtingin kung ano nga ba ang mga nangyari na sa mga isda natin dito sa ating maliit na fish farm. So yun mga kasang, simulan na nga natin ang pag-check sa ating mga isda dito sa ating farm. At unahin na natin to. Naisip ko na talaga, no, noon ko pa iniisip na tanggalin yung yung mga swordtail ko diyan at lagyan ko ng gapi, no, kasi sayang yung sayang yung pwesto, sayang yung pond. Dahil puro swordtail yung lang diyan, bihira naman ako makabenta ng swordtail at bihira din yung mga bumibili. So ilalagay ko sa mas maliit na lalagyan to, siguro somewhere here or here or here. Yan, or there. At lalagyan ko to ng isang strain ng gapi kasi mas sulit yung gapi, kasi nga pag dumami yung gapi natin mas mas mahal, mas malaki yung mas mataas yung value syempre dahil gapis yun. At same lang din naman ang setup niya. So ngayon hindi ko pa magagawa, no, dahil birthday ni mama, kaya ako nandito sa Binyan, birthday ng aking mother. At bumisita lang ako at sumilip na rin ako syempre sa mga isda natin dito. So yun nga, plano natin, tatanggalin ko to sa susunod na pagbabalik ko dito. Didinisin ko yan at lalagyan ko ng isang strain ng gapi. Dito sa kabila, ito yung nalagyan natin ng 4 na tuxedo koi, kung maalala nyo. 4 lang yon guys. At ngayon, kung makikita nyo, ang dami ko ng breeder size. Ayo, lalaki, no? Hey, dami na niya. So more or less, meron ako nakikita dito ng mga 50 na Juby to breeder size. Tapos meron pang mga Juby, mga fry. Meron ako nakikita mga fry, pero marami na yung mga breeder size at Juby. Ayan, ganda nga tignan, no? Kasi nga tuxedo ko ito. At ayun, kukuha ako dito ng mga 3 pares o 2 pares ulit para ibenta sa bahay. Tapos iniisip ko, dapat pala binalik ko na dito, no, yung yung Big Mama natin na isa. Yung kasing laki nitong isang to, kasi yan yung kasabayan niyan na Big Mama din. So mas maganda siguro dito na lang sila para dumami na sila. Pero yun, dami, oh. Jeez, ang dami. Ang dami na niya, mga tuxedo ko na yan. Ganda tignan. So yun, tubong-tubo na tayo dito dahil binigay lang sa atin to ni yung puhunan natin diyan nung ako kay PRRM, binigyan niya ako 2 pares, tapos yun na, dumami. At maganda yung line niya. So ayan, maganda pa rin yung nilalabas nila dyan. Kuha tayo nyan mamaya. So yung mga AFR natin, diba binenta ko nga yung AFR ko doon sa bahay. So kukuha ko ulit dito ng mga breeders, tapos hahayaan ko yung mga yung mga maliliit. Hahayaan ko silang lumaki na wala ng breeder. Yan, yung mga fry to nung nakaraan, yan, lalaki na. Lalaki na. Tapos dito yung danyos natin. Grabe yung halaman natin, lumalabas na ng lupa. Umaahon na sa tubig yung ating Hygrophila sunset. Tapos andyan yung mga natin, mga danyos na na-breed na yan. Lalaki na rin yan, mga breeders, mga breeder size na yan. So yun, di ko pa maasikaso ngayon dahil may kainan kami dito ni birthday nga ni mama. Mga danyos, yan, okay pa sila dyan. Tanggalin na natin itong hornwort dahil mas maganda yung Hygrophila na lang. Baka nalaglagan lang ng hornwort kaya meron yan, puro Hygrophila na lang yan, tsaka danyos, tsaka napakaraming worms tuloy, yung snails. So dito rin to, AFR, isang trio na AFR, tsaka may mga fry. So pwede na natin kunin to pag marami na yung fry, no. Pag mga mahigit 10 yung fry, kagaya niyan, parang bagong labas lang. Pag mga mahigit 10 na yung fry, mas maganda alisin na yung yung breeders at ilipat sa iba para doon naman sila mag-drop. Dito sa kabila puro male to. Yan, puro male.
male HB Blue saka AFR. Tatanggalin ko to ngayon. Mamaya. Tapos papalitan ko ng ano yan, ng ibang isda na dadami dyan. Kaya ng tuxedo koi. Tapos dito ay Blue Panda. Kaya marami tayong Blue Panda. Kailangan ko na rin kumuha nito. Namumuti yung tubig ko dito ngayon, no? Kasi hindi masyadong muulan. Tapos baka sobra sa pagkain yung binibigay ni Papa dito. Kaya namumuti yung tubig. Nakikita nyo ba yung mga Blue Panda? Ayun, no? Dito yung ating albino koi guppy. Yan, hindi na to dumami. Wala pa ako nakikitang wala pa ako nakikitang fry. At yan, ang tagal na yan, hindi pa rin dumami. Meron dito mga bigyan natin sa goldfish. Bigyan natin sa goldfish. Update na rin natin itong goldfish. Kayo, yan, lumalaki na yung mga goldfish natin, no, dahil konti na lang sila. At yung iba nagkakulay na rin, ayan, mga red, white, black, Apache yan eh, red, white. Wala akong nakikita ng tricolor eh, puro black tsaka Apache na lang yan. Nakuha ko na yung mga nagmukhang panda. So hayaan ko na lang dyan yung mga goldfish natin na dumami na lumaki. Ayan. Malaking ko na lang muna kita dyan. Saka na lang tayo kukuha dyan. Kasi yun, daming guppy. Mga mga crossbreed na, mga chops guppies. Dito yung ating red balloon platy. Ang dami na nilang red balloon platy. Namumula na yung ating pond. Kaya mga juby, fry, halo-halo na dyan. Tapos andun yung mga breeder size. So mapupuno yung pond natin na malaki na yan. Yung red balloon platy. At hindi pa ako kukuha ulit. Hindi pa ako kukuha ulit yan dahil hayaan ko lumaki muna. Tapos ayun, check muna natin ulit ito. Wala ako nakikitang fry nitong albino koi pa rin to eh. Nahihina talaga ako magparami ng albino koi. Oh, ba tayo mga anak nun, laki na eh. Dito yung mga cravings natin noong nakaraan. Tingnan natin kung gaano kalalaki na yung mga cravings natin. Wala akong makita. Siguro nasa loob nitong mga to. Sana may makuha tayo. Tent, wala. So, yan. Medyo maliit pa rin, no? Ilang pa lang to. So, hintay pa natin yan. Mga 1 month, 2 months bago natin ma-out yung mga cravings. Dahil matagal silang lumaki talaga. Hindi naman ganun kabilis lumaki yan. Hindi ko lang alam kung ilan sila dito. Pero, kaya nga, maganda nakikita natin na meron. Kahit pa paano may mga nabuhay. Ito, nilagyan ko na HB Blue. HB Blue, pero puro halaman na ganito. Ano ba tawag dito? Buwasan natin konti. Buwasan natin. Ang dami na. Hindi ko na makita yung isda eh. Sana HB Blue. HB Blue, where are you? Wala ako nakikitang gumagalaw. Parang wala nang laman. Ayun, yun. Nakita ko na. HB Blue. Kita nyo guys. Ang HB Blue natin. Ayan o. Tanggalin natin itong hangin. Para walang bumubulak. Makita natin yung isda. Where are you HB Blue? Ayun o. Bilis eh. Tago sila. So yun. Wala pa tayo nakikitang fry. Kaya muna natin sila dyan na dumami. Kasi dalawang pares na HB Blue nilagay ko dyan. Dadami yan soon. So yun guys, bilisan na natin dahil tinatawag na ako doon ni Mama. At magkakanta na yata kami ng happy birthday. At dito yung ating mga Blue Panda yan. Lumaki na yung mga Blue Panda natin. Mga breeders na to. Saka Juby. Kita nyo na guys, diba dati halos din nyo makita yan. Yan, may mga Blue Panda tayo dyan, isang batch. Dito isang batch ulit, Blue Panda pa rin. Ito malalaki na to, mga breeders na talaga. Yan, pwede tayo kumuha dito. Mga Blue Panda. Ayan o.
Dami ko ng blue panda ulit. Ito, green cobalt. Green cobalt, yan. Dami na ulit. Sambat na ulit yan. Ito, meron dito red balloon. Dami ko na rin red balloon dito. Maliliit. Ayan, ang dami nila. Kahit maliit yung lalagyan nila, ang dami nila. Dito naman, isang pares na lang ang tinira ko dito na EFR. Tapos ang dami niyang fry. Pwede ko na rin tanggalin yung ano dyan, yung breeder dyan. Para yung fry na lang matira at lumaki sila ng mabilis. Dito ay blue panda. Ito, ang dami dito blue panda. Yung fry. Yung breeders. Yan, susunod na pagdami yan. Dito ay green cobalt pa rin. Pinaparami ko pa to, hindi ko pa to kinukuha. Kita nyo ba guys? Medyo nagre-reflect. Yung crayfish natin, ayan, made. Oh, pumasok. Ayan, yung mga breeders natin ng crayfish. Female pala yan. Bali, may dalawang female na nakabak. Tapos yung male natin, ito yung malaki. Ayan. Malaki yung pula niya. Ayan, yung female na dalawa. Ayan. Ito yung buried. Tapos may female pa tayo sa dito na buried na. Ayan. Hindi pa hindi pa na-hatch. Dito marami ring red balloon dito. Ayan, dami oh. Wow! Red balloon, pulang-pula na naman kayo dyan. Dami fry. Panahon yata ng red balloon ngayon. Lagyan natin ang matsa. Yung goldfish. Nakain kasi ng goldfish yan eh, maliliit. Ay, tapos na naman yan. At yun, tapusin na natin. Dito, AFR, walang fry. Medyo maputi yung tubig. Kailangan lagyan ng ano to, ng aeration para hindi mamuti yung tubig. Tapos yung nakaraang fry na dala ko, isang batch, dito nilagay ni Papa. Ayan o, mga fry ng AFR. Hindi yan anak ng breeders. Ano yan, fry na yan na dinala dito. Kung napanood niyo yung huling video ko dito. Tapos yun, bala kong kunin yung mga breeders dyan para hindi na nila abalahin yung mga fry natin dyan. Tapos yan, sana malagyan natin to ng ano. Sana malagyan natin ng aeration kasi medyo namumuti yung tubig niya. Alright. So yung mga kasam, sana nag-enjoy kayo sa mabilisang fish tour natin, fish farm tour dito sa aking sariling fish farm. At ayun, nabakan nyo yung mga update ko dito dahil monthly naman ako nag-update. So every 2 weeks pag kada punta ko dito, in-update ko yung mga isla natin dyan. Sa mga gusto order sa akin, Hendrix Backyard sa Facebook, Hendrix Backyard TV, sa mga gustong manood ng vlogs ko, tsaka itong YouTube channel natin. So ayun, hanggang dito na lang sa video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.